Alright, hello everyone. Ang lecture natin ngayon under ng Supernatural Psychology. This is my favorite. Pero marami din iinit ang ulo sa mga maririnig in this lecture. Actually, title pa lang marami na sigurong magtataas ng kilay. How Demons Destroy the Psyche, the Role of Social Media series. Pero okay lang kahit magtaas kayo ng kilay. Okay lang na mataas kilay nyo, basta alam niyo yung truth. Alright? Kaysa naman bababa kilay nyo, hindi nyo alam to. This is something very important. As always, God's word muna tayo. You belong to your father, the devil. Medyo galit yung nagsasalita dito, who is Jesus. Kausap niya dito mga Pharisees. And you want to carry out your father's desires. Ano ba yung desires nung devil? He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and a father of lies. Kaya yung mga mahihilig magsinungaling dyan, shout out sa inyo, alam nyo kung sino pala ang daddy ninyo. Sino? Devil. Hindi ako may sabi ha, si Jesus. Okay? Next, from John 8:44, talon tayo sa John 10:10. The thief comes only to steal and kill and altogether read, destroy. I came that they may have life and have it abundantly. And then from John 10:10, talon tayo sa 1 Peter 5:8, be sober-minded, sabi ni Peter. Be watchful. Mahalaga yan. Mamaya, i-emphasize ko yung be watchful. Your adversary, the devil, prowls like a roaring lion. Everybody think of a lion. Imagine mo, meron kang leon sa harap mo. Most likely, anong gagawin sa'yo? Tinuloy ni Peter, seeking someone to devour. Ano sa Tagalog ang devour? Pinakamalapit kong naiisip, lalapain. Lalapain ka ng leon. Yan yung ginagawa ng devil. Sabi ng 1 Peter, naghahanap ng mga taong malalapa niya spiritually. So later on, we are going to connect these verses, these passages, sa topic natin on how demons destroy the psyche. Alright? So, ang subtitle ko, The Role of Social Media Series. Ipapaliwanag ko rin later kung bakit yan tinawag na series. Okay? So, let's go to the first word na mahalagang maintindihan would be the demons. Ano bang ibig sabihin ng demon? If you study the etymology, the history of the word, ang ibig sabihin ng demon is adversary or sa Tagalog, kaaway. There's one book I highly recommend basahin nyo about demons by the late Dr. Michael Heiser. Isa siyang scholar na talagang pinag-aralan niya in the biblical perspective yung mga demonyo. Basta sa Bible, pag sinabi mong demons, adversary yan. These are spiritual beings. So mga totoong nilalang ito, they really exist. They are beings. Huwag niyong isipin na gawa-gawa lang yan ng cartoons. Nakikita nyo lang to sa mga anime, yung may mga sungay, because they are real. And what do they have in common? They all hate God. Everybody say the word hate. As we know, ang hate, negative emotion yan. And hate is ought to be expressed. Right? Like in the human level, yung hate natin, when we hate someone, ano gusto nating mangyari? Everybody visualize people you hate in your life. Top 3. Face number 1. Face number 2. Phase number 3. O, di ba mga hate nyo, nagtaasan ng mga blood pressure nyo, no? So, what do you want to do with the people you hate? You want to destroy the people that you hate. Although, hindi maganda yon. Okay? Meron lang kayong ganong tendency, pero, syempre, pigilan ninyo. Gawan nyo ng paraan to manage the hate. But, ine-emphasize ko lang dito yung effect ng hate. You would like to destroy that person, that someone that you hate. That's true for human beings. Totoo rin yon sa mga demonyo. At sino ba ang pinaka-hate? Ano ang common denominator ng mga demonyo? They hate God. Gagawa natin ng ibang lecture yan kung bakit nila hate si God. Basta ang number 1 in their list that they hate would be God. So they would like to destroy God. Gusto nilang basagin ang mukha ni Lord. Although, syempre si Lord walang mukha kasi spiritual being siya, but you get what I mean. In the human level, gusto mong basagin yung mukha ng mga taong hate mo. Pinagpapantasyahan mo yan araw-araw kung anong gagawin mo sa mga taong hate mo. 'Di ba? Bibilugin mo, pagugulungin mo, tapos ilalagay mo sa asin,
tapos ibabato mo, itatalbog-talbog mo doon sa dagat. Grabe, no? Galit na galit. But you get my point. No? Same thing with the spiritual level. These spiritual beings hate God. Problem, they cannot do that to God because God is all-powerful. Hindi kaya ng powers nila. Kaya ang coping mechanism ng mga demonyo, if we cannot destroy God, let's just destroy His creation. At unahin natin yung favorite ni Lord, who is human beings. Because only human beings ang ginawa in the image of God. That's Genesis 1:27, 'di ba? Sa lahat ng creation, ang tao lang ang ginawa niya in His image. In Tagalog, sa kanyang wangis. Favorite ni Lord itong creation na to. Kaya, number 1 sa listahan ng mga demonyo na gusto nilang sirain is none other than human beings. So, i-connect natin yan dito sa John 8:44. Going back, you belong to your father, the devil. Jesus speaking to the Pharisees. And you want to carry out your father's desires. He was altogether read, murderer from the beginning. What comes into your mind when you hear the word murder? Diba? Kadiri, gruesome, dugo, somebody is dead. But the word na pinaka-related sa murder is kill. Right? Not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. Now, this passage gives me insight na sana kayo din ma-absorb ninyo that lies, mga kasinungalingan in the spiritual level, can be used to destroy or murder the psyche. Yun pala yung spiritual weapon. Yun yung spiritual kutsilyo. Kasi sa physical level, isang way para pumatay is by using weapons. Sharp weapons such as knife or pwede ring barel. But in the spiritual level, isa sa mga weapons na pangpatay ng spirito are what? Lies. Pinaniniwala yung mga tao ng mga bagay na akala nila totoo, hindi pala, or vice versa, akala nila hindi totoo, yun pala, totoo pala. Ginagamit pala yan ng demonyo to kill spirits like us, spiritual beings like us. Sasaksakin tayo, babarilin tayo ng mga kasinungalingan. At ang dami niyan in the spiritual level. Like one example would be this lie. Ang dami nang nasaksak nito. Ang dami ng spiritually dumugo dito. Hindi totoong may Diyos. Sounds familiar? That's scientism. Hindi totoong may Diyos kasi hindi ko naman nakikita sa laboratory ko ang Diyos eh. Hindi totoong may Diyos kasi wala namang wala naman yan sa test tube ko eh. Hindi naman pinapakita ng t-test independent eh. Wala naman sa analysis of variance yan eh. Ang scientific method, dapat physically, nakikita mo ipinag-aaralan mo ang Diyos, wala namang physically dito eh. Therefore, walang Diyos. Yan. Marami yan saan? Universities. Teachers who teach scientism. Guess what? This form of thinking is being used by demons to murder spirits. Kasi the moment na ang spirito like us, spiritual beings like us, hindi naniwalang may Diyos, that's our end. That's the most important belief that spiritual beings should believe in, that there is God who created him/her in God's image. Nagigets nyo? Oh. So kaya mag-ingat tayo sa mga kasinungalingan na ginagamit ng demons pampatay sa mga spiritual beings like us. The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Yan. Yung John 10:10, ang sarap i-connect niyan doon sa slide na to. 'Di ba? Anong sabi dito? Ang devil araw-araw anong hobby niya? Anong lagi niyang ginagawa? Steal, kill, destroy. Anong ginawa niya nung Monday? Sagot. Steal, kill, destroy. Anong ginawa niya nung Tuesday? Sagot. Steal, kill, and destroy. Anong ginawa niya nung Wednesday? Sagot. Steal, kill, and destroy. Anong gagawin niya bukas? Sagot. Steal, kill, and destroy. Nagigets nyo? That's the nature of demons. They steal, kill, and destroy human beings na favorite creation ng Diyos. Kaya nga, ang isa pang insight I want to share here is, someone wants you destroyed every day. Do you realize that? Akala natin, ang death threats like this one, ang nakakatanggap lang yan mga politicians,
presidente, di ba? Mga high-ranking officials, akala natin sila lang yung may death threat. Sasabihin mo, wala akong death threat kasi simpleng tao lang ako. Wala namang galit sa akin, wala namang gustong pumatay sa akin. That's wrong. In the spiritual level, araw-araw, may gustong pumatay sa'yo. Sino? Yung demonyo. Anong gustong gawin sa'yo ng demonyo? Steal, kill, and destroy. So, dapat ganyan ng mindset everyday. Pagising mo sa umaga, anong una mong iisipin? Siyempre si Lord. Number 1, pray ka muna. Number 2, merong gustong pumatay sa'yo. Someone is out there with a mission to steal, kill, and destroy you. Ngayon, ang problema, this is a very important spiritual truth. Na may mga spiritual beings na gustong pumatay sa atin, right? That's very important. Pero, marami mga tao, they don't know this. Or maybe they know this, but they don't acknowledge that this is true. Not knowing kasi hindi nila alam yung Bible. Not acknowledging, alam nila yung Bible, pero kinoconsider nilang fairy tale lang yung Bible. Kasi yun yung sabi ng physics teacher niya. Ang Bible, marami diyang mga physical laws, violation ng science. Therefore, the Bible is not true. Kaya ang liit-liit ng tingin niya sa Bible na kinoconsider niyang fairy tale, ka-level ni Peter Pan. Yung mga sinasabi sa Bible, therefore, hindi niya ina-acknowledge na totoo ito. Hindi niya to kinoconsider na totoo. At delikado yan. What happens to a person who does not accept or does not know this is spiritual truth? Ang sagot, indifference, wala siyang pakialam, hindi siya nagre-respond. At anong masama doon? Ano ngayon kung wala akong ginagawa sa sarili ko, kung yung devil gusto akong patayin? Masama ba yon? May devil na gusto kang patayin, pero wala kang pakialam, hindi ka gumagalaw, yes, you become an easy target of the devil. Kaya siguro, yung buhay mo, maraming mali. Kaya siguro, maraming masamang nangyayari sa'yo. Baka siguro, kaya yung mental health mo, hindi okay. Bakit? It's already the spiritual effect of the devil destroying you. Ang dali-dali niyang gawin sa'yo yan, easy target ka kasi. At bakit ka easy target? Wala ka kasing ginagawa. Sa threat, sa pagsisira na ginagawa niya everyday in your life. That's why I hope you understand how these thinking patterns or belief systems are spiritual risk. Sa Tagalog, delikado. Delikado yung atheism. Naniniwala ka na walang Diyos, na ang buhay hanggang physical world lang. Delikado ang scientism, na dapat paniwalaan lang natin kung anong sinasabi ng scientific method. Kung hindi scientific method yan, hindi totoo yan, kalokohan. Again, usong-uso yan sa mga universidad. Number 3, materialism. Yung maniwala ka na ang point ng buhay is to get rich. Sounds familiar? Ang dami niyan sa YouTube. Paano yumaman? Para sumaya ka, para maging komportable ka. Kaya marami mga tao, ang ultimate goal nila sa buhay, kumita ng limpak-limpak na pera. That's all that matters. Bibilin ko yung mga gusto ko, pupuntahan ko yung mga countries na gusto kong puntahan because I deserve it. Gets nyo? All these ideas are spiritual risks. Ano yung common denominator sa numbers 1, 2, and 3? It makes someone easy target for the devil. Kaya paboritong-paborito ng demonyo yan. Ipakalat yung mga ganyang ideas, and I think he's doing a great job. Don't you think? Kasi sa kultura natin, pinopromote, pinapapogi, gino-glorify yung numbers 1, 2, and 3 na yan. Di ba? Anong sasabihin sa mga taong naniniwala sa numbers 1, 2, and 3? Mga liberals, mga open-minded, mga enlightened. So, akala na maraming tao, maganda yung mga ideas na yan. So, they absorb, they apply. Naniwalang walang Diyos, naniwalang science is the only answer in life, naniwalang pera ang pinakamahalaga, tuwang-tuwa ang demonyo. Ang dami niyang easy target. Are you getting my point? Going back to the word demon, ang isa pang dapat alam nyo about demons is marami sila. That's their nature. Right? They are organized in different groups. Meron din silang hierarchy. Maayos din naman sila. Meron din silang strategy. And the strategy that they use is they group themselves according to their specialty. Ang biblical basis natin dyan yung nangyari sa Book of Mark. When Jesus encountered someone possessed by a demon, anong sabi? Tinanong ni Kristo, what is your name?
Sumagot yung demonyo, "My name is Legion, for we are many." So maraming demonyo sa loob ng taong na-possess dito. Si Legion yung leader. Alright? So maraming demonyo, maraming fallen angels. Gagawa natin ng ibang lecture yan. Basta for the meantime, tandaan nyo lang, marami sila that they are organized in certain committees. Diba? Just like in any organization, may mga different specialties yan para ma-achieve yung goal. Okay? Ano ba yung goal ng mga demonyo? Destroy God's creation. Let's divide themselves. Or they divided themselves in committees. May mga kanya-kanyang specialty yan sa society natin na ang common denominator ng mga committees na yan is to destroy God's favorite creation, which is tayo. At ang pag-uusapan natin in this lecture is the Social Media Committee of Demons. Ito yung grupo ng mga demonyo na ginagamit yung social media to destroy human beings. Nagigets nyo? That's all about demons. Punta na tayo sa psyche. Lalo na para sa mga psych majors dyan na nakikinig, paulit-ulit ko na itong binibigay itong lecture na to, pero ulitin ko na lang din. Okay? So ano ba yung psyche? Psyche is the essence, is the element that makes our body alive. In essence, we are psyche. We are spirits. Spiritual tayo. We are spirits embodied in a physical body. We are embodied spirits. Biblical basis natin dyan, yung Genesis 2:7. Unang ginawa yung katawan, pero yung ginawang katawan, hindi pa buhay. Kailan nabuhay yung katawan? Nung may pumasok ng breath of life. Translate mo yung breath of life, spirit, later on naging psyche. At yan yung pinag-aaralan natin sa psychology. The non-physical element that is alive, that makes possible our bodily existence that is alive. Hindi mabubuhay ang katawan natin kung walang buhay na psyche na nasa loob. Does that make sense? And where did that come from? That psyche was created by God in His image. Ngayon sa psychology, lalong-lalo na sa human development, ang psyche na pinag-aaralan natin, meron niyang 4 major domains: physical, cognitive, emotional, and social. Ito yung different domains of human development. So kung gusto mong intindihin yung tao, yung psychological profile niya, anong gagawin mo? Psych majors, alam na alam nyo to, pag-aaralan nyo yung 4 na yan. Ano yung physical profile ng tao? Ano yung cognitive? Ano yung emotional? Ano yung social? Kapag naintindihan mo yung 4 na levels na yan, sure ball. Pwede mo nang ipagmalaki na iintindihan mo yung isang tao. Kasi naintindihan mo yung 4 dimensions niya. I-connect na natin yung demonyo dito. Ano yung work ng demonyo? Steal, kill, and destroy. Right? So, i-connect mo yung demons dito. Yan yung gusto niyang gawin everyday. Ano yung mga pwede niyang gawin sa social media para masira, ma-destroy, mapatay niya yung physical, cognitive, emotional, at social dimension ng tao? Because the demon knows that's the only way to destroy God's favorite creation. Kapag yung 4 na domains na yan, sira. Pag nasira nila successfully yung 4 na yan, then they are successful in destroying God's favorite creation. Kaya nga, going back to my title, tinawag ko tong series kasi iisa-isahin natin yan. How demons use social media to destroy your physical, cognitive, emotional, and social dimension. Nagigets nyo? Kaya nga, ito pa ha, clarification lang. Hindi ko sinasabi na huwag kayong mag-social media. Sir, after this lecture, pwede pa rin ba mag-social media? Yes, basta meron kayong baon. Everybody say baon. Mag-Facebook kayo, mag-Instagram kayo, nood kayo ng YouTube, lalong-lalo na yung channel ko, panoorin nyo. Pero habang nagsa-social media kayo, may baon kayong awareness. Ano yung baon? Ano yung ibig sabihin ng awareness? Aware ka na posibleng ginagamit ng demonyo yung social media para sirain ka. Kasi maraming tao, social media lang ng social media, walang awareness. Kaya hindi nila alam, enjoy na enjoy sila sa social media. Ang hindi nila alam, itong dimensions na to, sira-sira na sa kanila. Sira na yung katawan nila, yung cognitive aspect nila, emotional, social, because they are not aware. Nagigets nyo? So, kaya nga sabi ko dito, it can be demonic. Social media is not demonic, but it can be demonic.
Hindi siya by nature gawa ng demonyo, pero pwedeng gawin ng demonyo. So paano mo iiwasan yung epekto ng mga atake ng demonyo habang nagso-social media ka? What do? Awareness. Less likely kang matatablan ng mga atake ng demonyo sa'yo kapag nagso-social media ka kasi aware ka na ginagawa niya yan sa'yo habang nagso-social media ka. Alright? So hindi bawal mag-social media, dapat lang aware ka habang nagso-social media. So in this lecture, going back here, mag-focus lang muna tayo sa physical. Paano ginagamit ng demonyo ang social media para masira yung katawan ng tao? Kaya kung babalikan natin yung title ko, dadagdagan ko pa ng isang subtitle yan. How Demons Destroy the Psyche, the Role of Social Media Series, Physical Destruction. Meron ka bang physical problem ngayon? Meron ka bang nararamdamang masakit ngayon? Most likely, baka yung sakit mo na yan physically, yan na yung epekto ng pag-atake ng demonyo sa'yo using social media. Nag-gets nyo? So again, ang goal ng lecture ko for today is for awareness. Tinutulungan ko yung mga tao na sundin yung sinasabi ng 1 Peter. Ano ba sinabi ni Pedro? Be watchful, awareness. Habang nagso-social media ka, aware ka na meron kang kaaway, meron kang demonyo, spiritual enemy who wants to kill you and destroy you. That this will save you from a lot of damage. Kaya ako to ginawa tong lecture na to. Alright? So, diretsahan na. Ano ba yung iba't ibang mga atake ng demonyo sa social media that destroys us physically? Ito yon. Pwede niyang gamitin yung social media to give you poor body image, physical inactivity, unhealthy diet, poor sleep quality, premarital sex, and sexual promiscuity. Ang gets nyo? So, iisa-isahin natin yan. Punta na tayo sa number 1, poor body image. According to studies, yung mga tao na mahilig mag-social media, mataas yung chance nila na mababa yung body image nila. You can just read this article if you want. They hate their body, feeling nila maraming problema sa katawan nila, ayaw nila, diring-diri sila sa mga katawan nila. Can you relate? Sino dito may ganitong experience? Feeling mo ang pangit-pangit mo. And what explains that? Sa social media kasi, you are going to be bombarded. Sa Tagalog, tatambakan ka ng mga ganitong mga itsura. Physically flawless, beautiful, attractive bodies. So, ang mangyayari niyan, ang tendency, ikukumpara mo yung katawan mo sa katawan nila, sino mananalo? Most likely ito. 'Di ba? Mas maganda to. Mas pogi yung mga nakikita mo sa social media kumpara sa'yo, it creates poor body image. And studies have established that. Nagigets nyo? Feeling mo ang pangit-pangit mo kasi yung mga tinitignan mo sa social media ang gaganda ng katawan. Without you knowing it, a lot of these are just edited. Remember, anong gawain ng demonyo? To lie. Isa ito sa mga kasinungalingan na pwede niyang ginagawa. Sinungaling siya na sabihin sa'yo na pwede yung katawan mo maging ganyan. Pwede mong gayahin. Gawin mong goal yan. Gayahin mo yung ganyang katawan. At ikaw naman, dahil poor body image ka na, diring-diri ka na sa katawan mo, maniniwala ka naman. So what do? You do everything you can, kahit hindi na reasonable, para lang maging ganyan yung katawan mo. And in the process, you are destroying yourself. Kaya maraming nagpaparetoke, ganito yung naging resulta, tuwang-tuwa ang demonyo. Steal, kill, and destroy. Ito, destroy, oh. Na-destroy yung ilong. Na-destroy yung katawan. Yan, na-destroy. Nasira in the process of achieving this, na hindi naman pala totoo na pwede to, marami dyan edited, nasira yung katawan. Tuwang-tuwa ang demonyo. In fact, pinaka natutuwa ang demonyo kapag yung nagparetoke kasi na-atake niya ng ganitong kasinungalingan, namatay. Diyan natutuwa ang demonyo kasi na-accomplish niya yung kill. Steal, kill. Remember, the devil is a murderer according to Jesus. So tuwang-tuwa siya dito. Nagparetoke, hindi kasi siya happy sa katawan niya, sa kaka-social media niya, kumpara siya ng kumpara, nagpa-surgery, deads. Number 2, social media can be used by demons to promote physical
inactivity. Yung hindi na gumagalaw yung katawan mo, yan ang problema. Ginawa kasi ng Diyos ng Diyos yung katawan natin para gumalaw tayo, para magtrabaho. Genesis pa lang, nakasulat yan. And scientifically, this is proven, even in medical research. Mas gumagalaw yung katawan ng tao, mas healthy. Pinagpapawisan ka, nag-gym ka, nagwawalis ka ng bahay mo, naguhugas ka ng pinggan, basta galaw ka ng galaw, mas nagiging healthy yung katawan mo. But guess what? Sabi sa study na to, influence of social media on physical activity, yan. Engagement, in Indonesia, basically ang sinasabi lang ng study dito, the more na nagso-social media yung mga tao, it highly predicts physical inactivity. Yung mga taong malakas mag-social media, most likely, tinatamad, hindi gumagalaw, kaya yung katawan nasisira. In what form? Nagiging overweight. Yan kasi yung epekto ng inactivity, overweight. Naiipon yung sugar mo, naiipon yung calories mo, nagiging fat. Yung fat babara sa puso mo, maya-maya atakihin ka na, wala ka na kasing exercise, Facebook ka na lang ng Facebook, YouTube ka na lang ng YouTube, tuwang-tuwa ang demonyo nung na-deads ka. Kasi yung katawan mo, nasira. Nagigets nyo? Okay, number 3. Ang social media pwedeng gamitin ng demon to promote unhealthy diet. And this is again supported by study. Ito na lang, basahin nyo na lang to. This study shows na mas maraming oras you are spending sa social media, mas nagiging poor yung diet mo. Mas nagiging poor yung decisions mo kung ano yung dapat mong kainin. Mas nagsa-social media ka, mas marami kang kinakaing bawal. At ano ang connect nun? Bakit ganon? For example, sa social media kasi uso yung maging foodie. Chinek ko yung ibig sabihin ng foodie. Anong ibig sabihin ng foodie? Ang ibig sabihin pala niyan, ito yung mga grupo ng mga tao or kung tao ka na mahilig sa food at kinoconsider mo yung food as your hobby. Hobby mo mag-explore, tumikim, magluto ng iba't ibang mga food. Foodie pala ang tawag sa'yo. You consider food as your hobby. Now, akala natin, in the cultural level, okay lang yan. In fact, very positive to, di ba? Kasi, ano yan masasarap yung mga kinakain mo, marami mga tao interested sa mga pagkain, they want to explore food. Very positive. But if you come to think of it, being a foodie, ang taas ng risk niyan para masira yung physical body mo. Again, hindi ko sinasabing lahat ng foodie ganyan, pero karamihan. Kung ang lifestyle mo is kumain ng iba't ibang mga food, tapos re-review mo, ang taas ng chance na may mga negative physical effects yan. And if you come to think of it, yung word na food, o yung ano bang silbi ng food? Ba't ba ginawa ng Diyos ang food? Ang food kasi, for ano yan para masustain yung survival of your body. Para lang magkaroon ka ng energy na gumalaw. Kasi nga, yung katawan natin, dinisenyo ng Diyos para gumalaw, pero kailangan niya ng parang gasolina. At yung gasolina natin para gumalaw yung katawan is the food. Food is not meant to be a hobby. Food is meant to make our body survive. But in so doing, sa pagiging foodie mo, yan na. Tumataas yung risk mo of physical problems. Karamihan kasi ng mga cravings ng tao sa pagiging foodie niya, unhealthy. Like right now, mag-isip ka, ano ang kine-crave mo? 'Di ba? Ano ang cravings mo ngayon? Top 3 cravings. Hulaan ko, yung top 3 cravings na yan, ano ang common denominator? Marami dyan, unhealthy. Bihira akong nakarinig ng tao na nagke-crave siya sa ampalaya. Although meron. Meron naman. Pero sobrang konti. Mas marami pa rin na ang cravings nila sisig. Oh, 'di ba? Bigla kang naglaway diyan, nakita ko, yan Yung naka-blue, nakita ko naglaway, nakita yung sisig. Crave na crave siya sa sisig, sisling, may itlog sa gitna. Babasagin mo yung itlog, hahalu-haluin mo, tapos bubuhusan mo ng toyo, mansiyan, tapos meron kang fried rice, tapos kakainin mo, sarap. Meron kang iced tea na drink. Tapos yung rice dito, unlimited. Hanggang sa maubos mo, mahigop mo yung mantika ng sisig. Nagigets nyo? O ngayon, yung mga mantika na hinigop mo dyan, babarayan sa mga ugat mo, masisira yung puso mo, o tuwang-tuwa ang demonyo kasi na-destroy na naman niya yung katawan mo. Nagigets nyo?
Number 4, social media can be used by demons to destroy your sleep. Kasi ang pagtulog ng tao, mahalagang proseso yan sa survival natin. So kapag nasira mo yung sleep quality, masisira din yung katawan. And that's exactly what social media is doing. Study, support, ito yon. Digital media and sleep in childhood and adolescence. This study show na yung mga kabataan na malakas gumamit ng social media, marami sa kanila anong epekto? Poor sleep quality. Sila yung mga hindi makatulog ng maayos or kulang sa tulog or halos walang tulog kasi nga addict na addict sa pagso-social media. Sino dito nakaka-relate sa picture na yan? Sasabihin mo bago ka matulog, magpapaantok muna ako. Ano yung pampaantok niya? Social media. Hindi pala healthy yan, ha? Sabi ng mga sleep researchers. Kasi kapag nagsa-cellphone ka sa gabi, and di naka-on yung cellphone mo, yung ilaw galing sa cellphone, kapag na-sense ng brain yan, naloloko yung brain na hindi pa panahon matulog. Parang ang tawag yata nila dyan, the blue light, no? So yung brain, sasabihin sa'yo, hindi ka pa dapat antukin. Kasi may nasa-sense pa akong ilaw. Eh yan ang problema. 11 na, 12 na, 1 na, 2 na, 3 na. Social media ka pa ng social media, anong nangyari ngayon? Hindi ka pa inaantok. Biglang marirealize mo na lang, uy, 3 a.m. na pala, may pasok pa ako ng 7. Papatayin mo yung cellphone mo, doon ka pa lang ngayon matutulog. At hirap ka pa matulog nun. Kasi may epekto pa yung blue light sa'yo eh. So nag-attempt kang matulog 3 a.m. ang pasok mo 7. Kaya ang outcome yan, puyat ka. At alam naman natin na ang pagpupuyat, marami mga health risk yan. Including heart disease, tuwang-tuwa na naman ang demonyo kapag nangyari yan. Nagigets ninyo? Number 5, another way that demons use social media to destroy us is social media can be used to push people to do premarital sex. Sabi ng isang article dito, social media and sexual behavior among adolescents, is there a link? Basahin niyo yan, ang sagot, yes. Sorry, naging spoiler na ako pero ang sagot ng article dito is yes, meron. Ang lakas ng link. Studies show in this article na mas maraming oras na ginagamit ang tao sa social media, tumataas din yung kanyang chance, yung kanyang probability to have sex with different people. Lalong-lalo na, syempre, in the context of teenagers, kasi hindi pa sila mga kasal, mas marami kang oras na ginagamit sa social media, mas dumadami yung social o yung sexual partners nila. Yan yung sinasabi ng study ni Landry et al. Basahin nyo na lang. O yung mga nakataas ang kilay dyan, ngayon, kung nagpe-premarital sex yung mga kabataan, hindi kasi maganda yon. Kasi ang sex dinisenyo yan para gawin in the right context with the right person. Ano yung right context with the right person? In the context of marriage, with your husband, or with your wife. At ang premarital sex, based on studies, connected yan sa teenage pregnancy na isa sa mga malaking problema ng Pilipinas. Paulit-ulit yan sa mga balita lumalabas. Parami ng parami ang mga teenagers na nabubuntis at such an early age, 13, 14, 15. Yan. Basahin nyo tong article ng Philippine News Agency. Grabe ang pagtaas ng teenage pregnancy natin ngayon. And guess what? Anong sinabi ng mga researchers? Bakit tumataas ang teenage pregnancy sa Pilipinas? Isa sa mga reasons, nakalagay na dito mismo sa headline, social media. Alam naman natin, from teenage pregnancy, masama ba yung teenage pregnancy? Yes, kasi ang teenage pregnancy, i-connect nyo sa developmental psychology, it's always considered a high-risk pregnancy. Mataas yung chance na baka mamatay yung manganganak o yung pinapanganak. Kasi yung katawan masyado pang bata, hindi pa niya kaya yung stress, yung pressure ng panganganak. Hindi pa kaya ng 13-year-old body. Hindi pa kaya ng 14, ng 15-year-old body yung panganganak. Kaya maraming namamatay na mga teenagers in that age range during delivery. Kasi nga, hindi pa dinisenyo yung body to give birth that early age. Yun yung problema. Sabi nga dito, pataas ang pataas yung mga teenage pregnancy. Marami rin mga kabataan ang namamatay kapag nagde-deliver na ng mga bata at such a young age. At pag nangyayari yan, sino na naman ang successful
ang mga demonyo. Tuwang-tuwa na naman sila kasi nasatisfy nila yung goal nila to kill, to murder human beings that God loves. And last one, number 6, another way social media is being used by demons to destroy us, casual sex. Dahil sa social media, pinupush ang mga tao to do casual sex, tumaas yung kanilang sexual promiscuity o yung pagkahilig sa sex. And one of the most powerful factors bakit ang isang tao nakikipag-casual sex, kung kani-kanino na lang, kung sino-sino na lang binimit. Bakit? Dating apps. Nako, I'm sure marami na naman dito magagalit, lalo na yung mga users ng dating apps, but this is based on a study, no? Na talagang kapag gamit ka raw ng gamit ng dating apps, mataas yung paggamit ng dating apps, it highly predicts the number of people that you have sex with that you don't even know. Anong tawag nila doon? Casual sex. Ma-meet mo sa bar, nag-meet kayo in a coffee shop, nagkagustuhan kayo, nag-check-in kayo somewhere, boom, then you have sex. And what makes this possible? Anong platform makes this setup possible? Yung mga dating apps. I-zoom in natin para mabasa ninyo. Yan. Dating applications use and sexual risk behavior among young adults. Mas madalas kang gumagamit ng mga dating apps na yan. Hindi ko nilang sasabihin yung mga pangalan. Mas nagiging risky ka pagdating sa sexual behaviors mo. Kung ano-ano na lang ginagawa mo. Kung sino-sino na lang ang sinesex mo. At yan, risky behavior yan. Kasi it's related to sexually transmitted diseases. At isa na naman to sa mga problema sa Pilipinas. One of the many problems, ang taas-taas, ang bilis-bilis ng pagtaas ng HIV infection. And what makes this possible in the first place? Bakit ba kasi merong opportunity to have sex with different people you don't even know? Kasi nga merong dating apps that legalizes this, that normalizes this. And demons are using these dating apps to destroy again human bodies. Bigyan natin sila ng virus na wala pang gamot through sex. And that can happen when we push people to promote, to support these dating apps. Don't get me wrong, hindi ko sinasabing pag gumagamit ka nito, magkakaroon ka ng HIV, no? Pero, ang sinasabi ko, sa science, tumataas yung chance, yung opportunity na magkakaroon ka ng STD. Alright? So, in summary, as I close, yan yung 6. How demons use social media to destroy the body, numbers 1 to 6. Social media can be used para magkaroon ka ng poor body image, physical inactivity, unhealthy diet, poor sleep quality, premarital sex, sexual promiscuity. And in so doing, habang ito yung binibigay ng social media sa katawan natin, ano nangyayari? Yan yung cause, ito yung mga nagiging effect. For number 1, poor body image, marami nagiging anorexic. Nagkakaroon ng mga body dysmorphia disorder. Number 2, physical inactivity, nagiging obese. Number 3, unhealthy diet, kaya marami mga tao ngayon, may diabetes, mataas ang blood pressure leading to heart attacks. Number 4, poor sleep quality. Sa kaka-social media mo, pampaantok mo daw. Ano nangyayari? Number 4, sleep disorders are developed. Number 5, premarital sex. Push ka ng push ng mga tao na mag-sex na mag-sex. Basta nagmamahalan kayo, basta pareho naman payag, okay lang yan, boom. It can cause STDs. Premarital sex leading to teenage pregnancy, leading to, number 5 pala, death from delivery. Kasi high-risk pregnancy kapag masyadong bata pa yung nanganganak. And last one, number 6, sexual promiscuity, leading to sexually transmitted diseases. Grabe, no? At habang ang mga tao, ito yung nangyayari sa kanila, nagdiriwang ang mga demonyo. Kasi nga, yan yung goal nila. To seek, to steal, kill, and destroy. Steal, kill, and destroy the human body. Through this, leading to this. Nagigets nyo? Kaya nga, now that you are aware, kaya ako nga ginawa tong lecture na to, ulitin ko, for awareness. Hindi ko sinasabing bawal mag-social media. Tuloy-tuloy nyo lang pag-social media nyo, pero may baon kayong awareness.
This is your way of obeying 1 Peter 5:8. Be watchful. Yun yung sanang na-develop ng lecture na to sa inyo. Naging watchful kayo. Naging aware kayo. Be watchful. Kasi habang nagsa-social media kayo at may baon kayong ganyan, hindi kayo tatablan yan. Kasi watchful na kayo eh. Alam nyo na itong content na to, kala mo, maiisahan mo ako Itong content na to, para sirain mo, ito. So, no way. O, diba? Yun yung purpose, kaya ko to ginawa tong lecture na to. Pero ano yung mga responses na dapat nyong gawin? After hearing this lecture, let me share with you 3 responses. Number 1, syempre, it all starts with prayer. Na habang nagsa-social media kayo, start with prayer. Na Lord, magsa-social media ako, but protect me, send your angels to me, na hindi ako tablan ng mga atake ng demonyo habang nagsa-social media ako. Yun yung gusto ko sa passage na to eh. May second part. Hindi lang tumigil sa the thief comes only to steal and kill and destroy. May antidote. May kakalaban dyan sa thief na yan. Who? Jesus. I have come that they may have life and have it to the full. You see the contrast there? Kill, life. The devil kills. Jesus gives life. And how does Jesus give life? He protects you from the demon's attacks sa social media. Binibigyan ka ng wisdom, binibigyan ka ng awareness ni Lord na hindi mo ma-absorb yung mga toxic ideas na nagkalat sa social media na nanggaling sa demonyo. Kaya abangan niyo yung lecture ko dito. Gumagawa ako ng lecture on the godly use of social media. Kaya sabi ko, hindi masama mag-social media. Pwede maging masama, pero pwede rin maging mabuti. And how would that happen? Mabuti yung pag-social media mo, godly use of social media. Gagawan ko to ng lecture. Number 2 response is, lessen the frequency. Although yes, aware ka na, but it would also improve your life kapag bawas-bawasan mo naman yung pagso-social media mo. Kasi social media capital of the world na tayo eh. Remember, we are the social media capital of the world. Na sa tingin ko, hindi tayo dapat maging proud dyan given how the devil uses social media. So kung isa ka sa mga social media addicts, talagang wala kang tigil sa kakatingin sa telepono mo, absorb ka na lang ng absorb ng mga ideas na demonic, wala namang kakwenta-kwenta, bawasan yung pagso-social media mo, pero may isa kang tataasan. Right? Ano yung isa mong tataasan? Given this passage, walaan mo. Ano yung taasan mo? His delight is in the law of the Lord, and on His law, He meditates day and night. Bawasan yung pagso-social media mo, taasan mo yung Bible reading. Amen? Kung 5 oras ka nagsa-social media, gawin mong 1 oras na lang, yung 4 na oras, i-Bible mo. That will definitely improve your mental health. I guarantee. Mababawasan yung toxicity, yung demonic attack sa social media, tataas yung spiritual intelligence mo because you read God's Word, gaganda ang buhay mo. And last one, number 3, share this lecture. Alam nga namang ikaw lang yung nakinig. Alam mo namang ikaw lang yung nakinabang sa lecture na to. So, i-share mo. So, if you know someone who is an addict sa social media and you think wala pa siyang awareness on how demons attack them every day, kill them, destroy them every day, i-share nyo itong lecture na to. Tulungan nyo sila na maging watchful. It's a spiritual skill. Maging concerned tayo sa kanila. Send nyo itong lecture na to sa kanila. Got that? Para mas dumami yung tao, na mataas yung awareness, less people victimized by the demons. Alright, so yun lang yung maikli nating lectures, quote-unquote, maikling lecture on how demons destroy the psyche, physical destruction. Abangan nyo yung iba kong lecture dito, dadaanan natin yung iba't ibang mga domains. How social media can be used to destroy the other domains. Daanan natin lahat yan, cognitive, emotional, and social. Alright, so kung meron kayong mga questions, I'm sure marami yan. Comments, lalong marami yan. Ilagay nyo lang dyan sa baba. Sir Howard here. Until the next lecture, God bless everyone. Bye-bye.